hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa rules of court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming rules on impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa mo ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Di ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court? I'm only citing examples na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, sana natugunan ko yung iyong katanungan. Bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede yung i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct ng impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona.